Si Antonio Luna, isang lalaking may maalab na damdamin. Siya ay isang siyentipiko, isang manunulat, at isang leader na puno ng pagmamahal sa bayan. Nang lumaban ang Pilipinas para sa kalayaan mula sa Espanya, sumama si Luna sa revolusyon. Naging general siya, handang ipagtanggol ang kanyang bayan. Pangarap ni Luna ang isang nagkakaisang at malakas na hukbong Pilipino. Naniniwala siya sa disiplina at estratehiya. Alam niyang para manalo laban sa Espanya, kailangang magkaisa ang mga Pilipino. Mabilis na umangat si Luna sa hanay ng mga sundalo. Nakamit niya ang respeto ng kanyang mga kasama. Nakita nila ang kanyang katapangan at dedikasyon. Isinulong ni Luna ang mas maayos na pagsasanay at kagamitan. Alam niyang ang mga Pilipino ay may pusong palaban. Kailangan lang nila ng paraan para lumaban ng epektibo. Ang maalab na personalidad ni Luna ay minsan nagdulot ng hindi pagkakaunawaan. Mahigpit siya at walang pasensya sa mga tamad. Nakita niya ang potensyal ng mga sundalong Pilipino at hindi siya papayag sa kung ano lang ang meron. Si General Luna ay isang napakatalinong estratehista. Pinag-aralan niya ang kalaban, plinano ang kanyang mga atake at umakma sa nagbabagong sitwasyon. Alam niyang mas malakas ang hukbo ng Espanya, pero ginamit ni Luna ang kanyang kaalaman sa lupain para sa kanilang kalamangan. Gumamit siya ng mga taktikang gerilya, sinorpresa ang kalaban gamit ang mabibilis na pag-atake. Alam niya ang kahalagahan ng logistic at supply. Nagtayo siya ng mga kampo at sinigurado na may sapat na kagamitan ng kanyang mga sundalo. Isa sa mga mahalagang inobasyon niya ay ang paggamit ng mga trinsera. Ang mga depensang ito ay naging epektibo laban sa mga pag-atake ng mga Espanyol. Alam ni Luna na hindi madaling makamit ang tagumpay. Hinanda niya ang kanyang mga sundalo para sa mahabang laban. Itinanim niya sa kanila ang kahalagahan ng pagtitiis. Ang pamumuno ni Luna ay hindi lang sa larangan ng digmaan. Nakita niya ang pangangailangan para sa isang nagkakaisang gobyerno. Naniniwala siya na mahalaga ang isang malakas na sentral na awtoridad para malo sa digmaan. Ang labanan sa Caloocan ay nagpakita ng katalinuhan ni Luna sa estratehiya. Nagplano siya ng depensa gamit ang mga trinsera at kanyon na pumigil sa mas malaking puwersa ng mga Espanyol. Pinatunayan ng tagumpay na ito na kaya ng mga Pilipino na lumaban sa isang malakas na kalaban. Sa labanan sa tulay ng Zapote, matapang na lumaban ang mga sundalo ni Luna gamit ang mga taktikang gerilya para mamapabagal ang pagsulong ng mga Espanyol. Ang laban na ito, kahit na isang taktikal na pag-atras, ay nagpakita ng katagan ng mga Pilipino. Ang mga tagumpay ni Luna ay may kapalit. Marami siyang nawalang magagaling na sundalo, ngunit ang kanilang sakripisyo ang nagpatibay ng